Ang pagpapatuloy. Agad naming inireport sa pulis ang lahat. Kahit madaling araw yon, pinuntahan pa rin namin ang pinakamalapit na presinto. Nagpa-blatter kami at nanghingi ako ng kopya ng report para maipakita ko rin sa aming school. Test kasi namin nun at ang report na yun ang aking ginawang rason upang mabigyan ako ng special exam. Ganon din ang ginawa ni Ricky. Sa ospital naman inabutan namin si Sofia na nakahiga sa kanyang private room. May dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nakasuot ng pangpasyente na damit. Napag-alaman naming hindi natamaan ang vital organs niya sa katawan kaya ligtas na siya sa kapahamakan. Pero agad niyang ipinakita ang selos at galit niya nang makita kaming kasama ni James. Hindi pa man nakakapagpaliwanag si James, agad niya akong sinisi bilang nagpabaril sa kanya. Nung sinabi ni James na hindi ako ang may kasalanan at ang kakambal niyang si John ang tunay na salarin, isang bagay na ikinagulat ni Sofia. Wala pa kasi siyang idea na ang pinakasalan niya pala ay ang kakambal ni James. Nagalit si Sofia at iginit na ako pa rin ang may pakana. Doon na lumabas ang iba pang lihim. Ibinunyag ni Ricky na nakita namin sa opisina ni Sofia ang nawawala kong bracelet nung araw ng kidnapping. Patuloy na may alam siya sa kaso. Pilit itong itinanggi ni Sofia pero kitang-kita ko ang gulo at takot niya. Nang pumasok ang mga pulis na nakasay sa pagbabantay kay Sofia, agad akong pinusasan dahil itinuro niya akong ako ang mastermind ng lahat. Ang pagbaril sa kanya sa may simbahan nung araw nung kasal nila ni James. At doon na ako nalinawan. Yung putok pala na sunod-sunod na yon ay putok ng baril. Yun pala yung araw na binaril si Sofia habang nasa simbahan sila at ikinakasal. Sinundan ako ni na James at Ricky papunta sa presinto. Sa tulong ni James, nakapagpiyansa ako at nakauwi. At dahil sa panganib na dala ni John, pansamantala kaming tumira sa bahay ni James. Sa bahay ni James, para kaming totoong mag-asawa na. Ako ang gumagawa ng gawaing bahay habang pumapasok siya sa restaurant. Sa gabi, mahigpit kaming magkadikit, naglalambingan, nagtatawanan. At doon ko lalong napatunayan kung gaano ko siya kamahal. Pero isang araw may ibinalita si Ricky. Bumisita si Sofia sa restaurant at nagwala. Ipinilit niyang si James ang asawa niya at tinangkang kontrolin ang buhay nito at pati na mga ari-arian. Dahil dito, napagdesisyonan ni James na umalis sa trabaho kahit bantaan pa siya ni Sofia na tatanggalin sa kanya ang lahat. Isang araw umuwi si James ng sobrang lungkot. Pinausap niya ako tungkol sa posibilidad na maghihiwalay muna kami kasi uuwi muna siya sa Mindanao para magsimula ulit. Nung unang narinig ko mula sa kanyang malalim na pangako na yon, na saan man siya magpunta, ako ang totoong mahal niya. At kahit bumalik ulit ang amnesia niya, ako pa rin ang hahanapin ng puso niya. Dumating ang araw ng pagliliti sa kaso ko. Doon ko nakita ang presong tumulong sa akin noon. Siya pala ang gunman. Nang tanungin kung sino ang nag-utos sa kanya, ako agad ang itinuro niya. Halos himatayin ako sa takot. Pero nung i-cross-examine siya, bigla niyang binawi at itinuro si James. Nagkagulong lahat. Hindi makapaniwala si James at pati na rin ako. At doon na lumabas ang katotohanan. May chief silang sinusunod na nag-uutos sa kanila. Ang chief ay may tattoo na scorpion sa likod. Ang chief ay nag-utos na protektahan ako sa kulungan para gamitin ako laban kay Sofia. Doon namin na-realize ang tinutukoy na preso ay si John at hindi si James. At para patunayan, pinahubad ng abogado ang damit ni James sa harap ng korte. Malinis ang likod niya, walang tattoo. Nashock si Sofia at hindi na makapagsalita pa. Adjourned ang hearing. Sa paglabas namin, sinubukan pang humabol ni Sofia kay James. Humingi ng tawad, pero ayaw na niya. Galit siyang itinulak ni Ricky at nasubsob siya. Dahilan para lalo siyang magwala.
At nang makarating kami sa parking lot, binato pa niya ang kotse namin. Huminto si James at kinausap si Sofia para tapusin ang lahat. Doon niya tinanong kung paano napunta kay Sofia ang bracelet ko at paano nawala ang aking mga gamit nung kinidnap kami. Doon ko rin nalaman na si Jan talaga ang nagplano ng lahat at hindi si Sofia. Pero si Sofia naman ang pumigil sa alaala ni James para hindi ito makabalik sa tunay niyang buhay. Humingi si Sofia ng pagkakataong magbalikan sila, pero sinabi ni James na ako na talaga ang mahal niya at hindi siya. At kung ang kapalit ng pagpili niya sa akin o pagsama sa akin ay ang pagkawala ng karangyaan, tatanggapin niya iyon. Dinuro siya ni Sofia at sinabing hubarin niya lahat ng suot niya dahil pag-aari niya ang mga iyon. Walang pagdadalawang isip na naghubad si James hanggang sa huling damit niya. Pinagtawanan siya ni Sofia pero hindi siya natinag. At para tuluyang tapusin ang paghahabol nito, ipinagsigawan ni James na mahal niya ako sa harap ng maraming tao. At nang dahil doon ay umalis si Sofia na halos mabaliw sa galit. Naglakad kami pauwi ng umuulan. Parehong walang suot na maayos. Ipinahiram ko kasi sa kanyang iba kong kasuotan para hindi naman talaga siya totaling walang kasuot-suot. Nagpunta kami sa beach, naglaro sa buhangin at doon kami nag-usap tungkol sa aming kinabukasan. Wala na siyang pera, wala na siyang trabaho. Pero ang sabi niya, mas pipiliin niyang hirap basta't kasama ako. Pag-uwi naman sa bahay niya, hindi kami pinapasok ng gwardiya, kaya sa dorm ko siya tumira. Kapos man kami sa pera, pero mas naging malalim ang samahan namin. Mas naging masaya kami. Kinagabihan naman, dinala niya ako sa labas at itinuro ang isang maliwanag na bituin. Yung bituing tinatawag na Polaris. Yung bituin na yan, papangalanan natin. JJ. As in, James Jazim. Kaya kapag nahulungkot ka, tingnan mo lang siya. Doon tayo magtatagpo para maalala mo ako. Dumating ang araw ng pag-alis niya papuntang Mindanao. Siyempre umiyak ako ng todo para bang may masamang mangyayari. Kahit siya, hirap akong pakawalan. Pero nang umalis na ang bus, may biglang lumitaw na lalaki sa likuran ko. Si Jan. Doon ko nalaman ng nakakatindig palahipong katotohanan. May inilagay daw siyang bomba sa bus na sinasakyan ni James. Nang marinig ko na may sumabog sa di kalayuan, halos mabaliw ako. Tumakbo ako ng buong lakas. Halos walang malasap na hangin sa sobrang takot. Pero pagkarating ko ron, doon ko nakita ang isang nasusunog na warehouse. Akala ko yun ang bus. Pero may biglang huminto na jeep sa harap ko. Bumaba ang isang lalaki. Si James. Buhay. Naflatan daw ang bus kaya hindi natuloy ang pagbiyahe. Sa init ng ulo niya, bumaba siya at nagdesisyong bumalik na sa akin matapos makatanggap ng text mula sa nanay niya. Niyakap ko siya na parang katapusan na ng mundo. Araw na ng graduation na yun. Ako na ang susunod na tatawagin. Pero wala pa rin si James. Kaya kabado na ako. Pero noong leadership award ko, sa wakas dumating siya. May dala siyang regalo. Umakyat siya sa stage para sabitan ako ng medalya. Pero bago niya maisabit sa liko iyon, pumutok ang 3 putok. At bumagsak si James sa sahig. Tuguan. Nilapitan ko si James at niyakap ko siya habang nagsisigaw ako sa mga pulis na hindi siya kriminal. Doon ko nalaman ang nakakagulat na katotohanan na si Jan, ang kambal ni James, ang siyang nabaril at siya ang nagdadala ng regalo. Hirap man magsalita, sinabi niyang bomba ang laman ng regalo at si Sofia ang nagpadala nito. Samantalang si James daw ay ikinulong ni Sofia. Nagdulot iyon ng kaguluhan sa graduation. Agad pinalika sa mga tao at dumating ang bomb squad. Dinala naman ng ambulansya si Jan. Habang nagkalat ang gulo sa venue, hinanap kong inay at siniguradong ligtas siya. Ipinaliwanag kong sitwasyon at nagpa siya kong sunduin si James dahil malamang nasa panganib siya. Sumama ang mga pulis at pati si Ricky. Dahil walang search warrant, ako ang pinapasok nila sa loob ng bahay ni Sofia. Papasok pa lang ako ng bahay nang sumalubong ang mga putok.
Kinumpirma ni Sofia na nasa loob nga si James at papatayin niya rin ako kapag pumasok ako. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapasok ng pulis ang bahay. Napadapa ako sa lupa sa sobrang kaba habang pinapanood ang engkwentro. Inaresto ang mga tauhan ni Sofia, pati siya. Wala pa ring James na lumalabas, kaya itinuro ko sa mga pulis ang lihim na kwarto sa bahay na iyon ni James kasi may hinala kong doon siya itinago ni Sofia. At hindi nga ako nagkamali. Pagbukas namin, nakita ko si James. Hubad, nakatali, puno ng latay. Halos madurog ang puso ko sa nakikita ko. Agad namin siyang pinalaya. Sa presinto naman, sinabi niyang ninakaw ni Jen ang kanyang identity at tinulungan ni Sofia na paikutin ang lahat dahil sa selos niya. Plano raw ni Sofia na pasabugin ako at kay James ibibintang iyon. Doon naman ikinuwento ni James kung bakit siya napunta sa bahay na iyon. May kukunin lang daw siyang perang matagal niyang inipon para sana dalhin ako sa Boracay bilang graduation gift. Kaso doon siya na corner ni Sofia. Kinagabihan naman pumunta kami sa boarding house. Inakala ko nga nung una ay turo-turo lang ang kakainin namin dahil wala kaming pera. Pero pag uwi namin ay nagulat talaga ako. May catering, lamesa, dekorasyon at buong boarding house na naghihintay sa akin. Plano pala iyon ni Ricky. At pati daw si James ay nagambag sa sorpresa na iyon. Doon ko unang naramdaman na mahalaga ako at marami pala akong taong naging pamilya. Kinantahan ako ni James sa harap ng lahat at niyakap niya ako na mahigpit. Bagay na tinanggap ng inay ko ng buong puso. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak sa sobrang ligaya. Kinabukasan, dinalaw namin si Jan sa ospital. Doon ko nakita ang unti-unti niyang pagsisisi. Inamin niyang ginamit lang siya ni Sofia at ang planong pagre-regalo sa akin ng bomba ay plano niya ng suwayin dahil alam niyang sa kanya isisisi ang lahat ni Sofia. Sa huli naman ay humingi siya ng tawad kay James. Tinanggap naman ito ni James ng buong puso. Ipinangako niyang tutulungan ang kakambal na magbago. Pinuntahan namin ang lumang bahay ni James para kunin ang pera na itinago niya. Sa tulong ng susi na ibinigay ni Jan, nabuksan namin muli ang bahay. Dumiretso kami sa lihim na kwarto at napuno naman ang bag ng perang pinaghirapan ni James. Nagpasya kaming umuwi sa probinsya para makasama ang mga magulang ko at naghandaan ng malit na selebrasyon dahil hindi nakadalo ang mga magulang ko sa graduation ko. Sa kasiyahan ng inuman, biglang inamin ni James na malinaw na nakabalik ng alaala niya na boyfriend ko siya. Lalong umigting ang tibok ng dibdib ko kasi alam ko kung gaano ka-conservative ang tatay ko. Tumayo ang tatay ko sa galit at iniwan kami sa harap ng inuman. Sumunod naman si inay at doon ako tuluyang umiyak. Kinabukasan sa bukid, tinangka ni James na lumapit sa tatay ko para magpaliwanag. Pero itinulak siya nito sa putikan at tinutukan pa ng itak. Halos atakihin ako sa takot. Mabuti na lang at hindi niya yun itinuloy. Sa hapunan naman tumindi ang tensyon. Nang sabihin naming aalis kami patungo Mindanao para ipakilala ako sa mga magulang ni James. Bigla na namang sumabog ang tatay ko sa galit. Kung aalis daw ako, itatakwil niya ako. Nilapitan naman ako ng nanay ko at sinabing siya na ang bahala sa tatay ko. Sundin ko daw ang tinitipok ng puso ko kung saan ako liligaya. Maaga kaming umalis kinabukasan. Pero bago kami tuluyang umuwi sa Mindanao, dumaan muna kami kay Jan. Sa hindi ko inaasahan, maganda ang pagtanggap ng inay ni James nang ipinaliwanag niyang kasintahan niya ako. Pero ang tatay niya ay hindi agad nakapagpahayag ng kahit ano. Kaya aminin ko, kinabahan din ako dahil parang yung tatay ko ay katulad din ng tatay ni James. Pero kinausap ni James ang tatay niya. Ikwinento niya ang hirap na pinagdaanan namin kung paano ko siya iniligtas mula kay Sofia. Humingi siya ng pag-intindi dito. Nang makita ng itay niya ang pagluha ni James, bumigay ito at tinanggap na rin kaming dalawa. At doon ay tinawag na din nila akong anak. At doon ako tuluyang humagulgol talaga. Sa wakas, pareho kaming tinanggap ng pamilya ni James.
Pinagawa ni James ng bank account ang kanyang mga magulang at nagdeposito ng malaking halaga. Pagbalik namin sa probinsya, natanggap ko ang pagtanggap ng inay pero hindi pa rin ako pinapayagan ng itay. Pero hinayaan ko muna siya. Binigyan ko muna siya ng oras. At iyon din ang payo ni James sa akin. Nag-apply ako ng trabaho at natanggap ako bilang staff sa mother company ng bodega kung saan nagbabantay si James. Nagkikita kami tuwing may field inspection ako. Siya naman, masaya pa rin naging simpleng security guard. Isang araw nagulat na lang kami nang dumating si Jan at si Ricky na magkasama. Ibinulgar ni James na si James ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Sofia. Dahil siya ang nasa marriage certificate. Pero sa halip ng kinin, ibinigay ni James ang lahat ng mana kay Jan para magamit ito sa mabuting paraan para na rin sa pagbabagong buhay niya. Sa kabutihang loob ni Jan, binili niya ang kumpanya kung saan kami nagtatrabaho ni James at inirigalo ito sa amin bilang pasasalamat. At bukod pa ron, dinala kami ni Jan at ang buong pamilya nila at pamilya ko sa Baguio. Kunwari para sa awarding ng LGBT-friendly couple. Pero sa simbahan, imbis na seremonya, nakita namin ang malaking streamer nang nakasulat ay James and Jazim Nuptial. Pinagplanuhan pala ni Ricky at Jan ang lahat, kasama ang dalawang panig ng pamilya namin. At habang nagmamarcha kami, nakita ko pang inay at itay na dumarating. Niyakap ko ng mahigpit ang tatay dahil sa wakas ay natanggap na niya kami ni James. At sa araw ding iyon, sa harap ng altar, doon namin ibinigay sa isa't isa ang salitang I do. Simpleng salita, pero puno ng luha at pagmamahalan. Pagbalik namin sa probinsya, pinatakbo ni James ang negosyo sa pangalan ni Jan. Pero nanatili siyang security guard dahil simple lang daw ang gusto niyang buhay, basta kasama lang ako. Ako naman ay naging general manager ng biniling kumpanya at ang dating nakatayong kubo ron ay ginawa naming konkretong bahay. Nagsasama na kami ngayon ni James sa aming lugar kasama ang mga magulang ko at ang palagi niyang sinasabi sa akin, Alam mo, Yak, pipiliin kong maging security guard habang buhay. Gusto kong sa araw-araw ay naalala mo ko. Gusto kong bumabalik-balik sa isip mo na dahil sa trabaho kong ito, ay nagkrus sa mga landas natin. Ayaw kong sa ating pagsasama ni kahit konting na sandali ay mawaglit sa isip mo ko na nakilala mo ang isang katulad ko. At sa lugar na ito, kaya mas pinili ko manirahan dito. Kasi minsay nakilala mo rito ang lalaki sa burol. Ang pagtatapos. Maraming salamat sa pagsuporta sa series na ito. Medyo mahaba yung series na to ha. Pero maraming salamat sa nagtiyaga at nakinig ng kwento natin. Pero bago natin makalimutan, gusto muna magpasalamat pala sa writer ng kwentong ito, si Sir Michael Yuha. Maraming salamat sa pagtitiwala na ipasaboses ang kwento mo sa akin. At syempre, huwag natin kakalimutan yung gumanap na Sofia, si Miss Mara ng Haunted Journal. At bago tayo magkalimutan ha, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa channel ko at pakihit na rin po yung notification bell para once na may upload po ako, manonotify po kayo para kayo yung una makakarinig. At abangan nyo ang susunod nating mini-series na may bago na naman tayong kwentong si Sir Michael Yuha din na nagsulat. Abangan nyo. I-release ko sa Facebook page ko yung trailer. Kaya abangan nyo yun. Ang susunod nating kwento. Maganda rin yun. Basta, abangan nyo lang. Ang tanong lang, sad ending ba or happy ending ang kwentong ito? Kaya abangan nyo. Well, hanggang dito na lang muna. Ito ang inyong Kuya Dax. Bye-bye.